Let me begin with this question. How can your life reflect the light of Christ in a world that celebrates spiritual darkness? How can your life reflect the light of Christ in a world that celebrates spiritual darkness? So dapat hindi po tayo matakot pag usapan darkness. Minsan kasi ang natatanim agad sa atin takot pagka napag-usapan yung kadiliman or yung darkness. So ito po'y isang katotohanan na dapat maging malinaw sa atin as believers of the Lord kung ano ang nangyayari sa ating buhay, paano nagkakaroon ng reflection or manifestation ang ilaw ng Diyos, ang ilaw ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Sa mundo na to, na alam naman po natin na ang mundo na to ay sabi nga po ay balot ng kadiliman. Ibig sabihin, the works of the devil dito po sa mundo na to ay hayagan talaga na nakikita natin. Pero napakahalaga na maging malinaw po sa atin that we are the light because of Jesus. So tayo po ay naging ilaw. Sino mang nananampalataya sa Panginoon or mananampalataya sa Panginoon ay naging ilaw po sa mundo na to. So kung mayroon tayong title sa ating conversation this afternoon, this is the title of our conversation, Light in the Dark. Light in the Dark. Naranasan nyo na ba na mapunta sa isang lugar na walang ilaw? Or napunta kayo sa cave na wala man lang kayong dalang cellphone or lights or flashlight? Or sa room, sa mga province, sa probinsya, nung araw na wala pang, hindi pa usang kuryente. Diba? Pagka naubusan ng gas yung ating pong lampara. Diba? Sa gabi at walang buwan. So, madilim ang paligid. Hating gabing walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo. Sa IPS. Hindi, kanta niya ano yun. Pero, light in the dark, isang bagay na magpapaalala po sa atin kung ano ang kahalagahan ng liwanag in the midst of darkness. Dapat mayroon po tayo rito ang kaalaman, idea, in reality sa buhay natin as believers of the Lord, ano po ang kahalagahan nito. So let me begin reading from Ephesians chapter 5 verse 8. Ayon po kay Paul, sinabi niya, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light." So command yung pinakita rito ni Paul, no? Live as children of light. Bakit? Kasi malinaw sa kanya na tayo ay liwanag na sa Panginoon or nagkaroon na po tayo ng kaliwanagan, ginagamit tayo ng Panginoon. So we should live as children of light. So kung mayroong bagay na gusto ko po tandaan po natin, at least for the whole week, na atin po itong pag-iisipan, we will meditate and ask the Lord, Lord, ano itong mga katotohanan na to sa buhay ko, bakit ko po ito natututunan, is this. Spiritual alertness protects us from every form of darkness. Spiritual alertness protects us from every form of darkness. Mahalaga po ito na maging malinaw sa atin kasi hindi natin pwedeng alisin ang sarili natin sa mundo na to na ang katotohanan ay mayroong kadiliman tayo na na-experience sa buhay, mga tao na nakapag-influence sa atin, ano ang buhay sa mundo na to, at minsan, probably sa ilan unknowingly, nagagawa rin natin yung mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang mananampalataya, probably because we are not aware na yun pala ay part ng gawain, marahil ng kaaway, or part ng system sa mundo na to, which is a form of darkness. Kaya ako po nasabi, it's very important for us to remember, spiritual alertness protects us from every form, sa lahat ng anumang bagay na pwede pong gawin ng kaaway, every form of darkness sa ating buhay. Mahalaga po na mayroon tayong spiritual alertness. Okay, definition of terms muna po tayo. When I say light in the dark, it means Christ shining through us to overcome the darkness around us. Okay, pagka po pinag-uusapan o naalala nyo,
Ano ba yung na-share ni Pastor? Light in the dark. Ang ibig sabihin po niyan, yung liwanag ng Panginoon ay nagmamanifest sa atin. Para kung anuman yung mga bagay around us na mayroon pong gawain ang kaaway na gusto tayong dayain, alalahanin po natin may liwanag na nagmumula kay Kristo para tayo ay bigyan ng napakagandang desisyon sa buhay upang nang sa ganon hindi po tayo kailanman umayon sa gawain ng kaaway. Another term na gusto ko maging malinaw po sa atin, kagaya ng mirror, tayo po ay umaasa lang sa light o yung pong reflection. Kung titingnan po natin ng ilaw o source, for example, the sun, tayo ay mirror. So, nagre-reflect lang po sa atin yung liwanag na galing sa araw. Okay, from this illustration. Meaning, wala po talaga tayong original na liwanag. Kasi nga, we were one, sabi ni Paul, darkness. Dahil sa ating kasalanan, tayo po ay talagang kadiliman or namuhay sa kadiliman. But because of Jesus, His light reflects in our lives now. Kagaya ng mirror, if you will, di ba, if you will go to a place where there's no light inside the room or inside the cave, once na nakakita ka ng liwanag or shine from the sun, i-focus mo lang po yung mirror na yon at magkakaroon ng light, ng reflection from your mirror kung ano man yung lugar na gusto mong makita. Di ba? Na-imagine nyo ba yung sinasabi ko? Makikita mo kung anumang bagay mayroon dun sa area na yon because of the reflection. The same thing pag tiningnan po natin sa buhay natin, dapat ang idea sa atin is the light of Jesus reflects in our lives para makita ng tao kung sino si Kristo sa buhay po natin. That's the idea na gusto ko pong maging malinaw sa atin sa lugar na to, sa pag-aaralan natin na to. We don't have our own light. We just receive the light from the source. Okay? Parang ano po yan eh. Diba? The source, halimbawa ng power to our cellphone. Diba? Pag hindi natin plinag yung ating cellphone sa source ng power, kahit anong ganda ng cellphone natin, hindi siya magpa-power up. So, kinakailangan magkaroon siya ng source of power or energy. At doon natin tinitingnan, Christ is the source of our energy or the source of our light. Another definition na gusto ko makita sa atin, malaman po natin, is about spiritual alertness. It means is staying awake to God and aware of evil. So dapat mayroon po tayong idea. Kapag ka pinag-uusapan ng spiritual alertness, ito yung bagay na kumbaga po ay kaalam natin, mga bagay na totoo sa atin kung sino ang Diyos. At mayroon tayong awareness sa gawain ng kaaway. So mahirap po yan, okay. Nung nag-aaral pa lang kami, nung sa youth, narinig ko to sa isang teacher, na pinag-aaralan namin yung demonology. Study about demons. Siguro sabi nyo, dapat mong pag-aralan yun. So, kasi mahalaga na magkaroon kami ng understanding na nilinaw sa amin, ang unang-una mo dapat na i-build sa buhay mo is your knowledge of who Jesus is. So, nagkaroon muna kami ng discipleship about God, who God is. So, lumalim na yung pananaw namin who God really is. And then, kasi po sa Pilipinas, mayroon pong, sa area po ng evangelism, mayroon kaming awareness pagdating sa mga demon possession. Kaya, they need to inform us. Paano ba ang demons nag-work? So, kung kayo po ay familiar about demon possession. So, nagkaroon kami ng orientation study about demonology. So, that's awareness about the works of the devil sa buhay ng tao. Kaya hindi po myth, hindi katang-isip yung espiritu ng devil na akala nung iba is, guni-guni mo lang yan. Diba? May nakita ako multo. Guni-guni mo yan. Sabi agad natin, guni-guni mo yan. So, probably guni-guni mo yan, pero totoo na mayroong devil. Mga terminology lang po ang nagkakaiba. So, sino yung multo na yon? So, hindi na po yun yung, anyway, that's part ng study. So, hindi yun yung tao na ating akala ay siyang nagpapakita. Okay? That's the study po about the soul and spirit part. Kaya ako po nabanggit yun para magkaroon tayo ng awareness na ang gawain ng kaaway sa mundo na to ay totoo.
But of course, hindi po yun yung priority natin. Our priority is our knowledge of who God is. Kaya the term awake, ibig sabihin, kagaya ng ang katawan natin na tayo po ay laging gising, ibig sabihin, alam mo kung ano nangyayari sa paligid. Subukan mo na matulog, wala kang ka-idea sa nangyayari sa paligid mo. The same thing yung gusto ko ipakita sa spiritual alertness. Dapat alam natin sa sarili natin, sino ba yung Diyos na pinagtiwalaan ko? Diba? Ano ba ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko? Para nang sa ganoon, kapag ang kaaway ay kumikilos sa buhay natin, mayroon po tayong pinangahawakan. And yan po yung ating tinatawag na pananampalataya sa ating Diyos. Another term na gusto ko maging malinaw is spiritual darkness is life apart from God's truth and presence. Meaning a state of sin, blindness, and deception that only the light of Christ can overcome. So pagka po nabanggit ko or pinag-usapan natin, na-mention ko spiritual darkness, ito po ay isang klase ng sitwasyon sa buhay ng tao na hindi nagmamanifest ang katotohanan ng Diyos sa kanyang buhay. And the presence of God, hindi po nananatili sa area na yon. Why? Because of this status. The darkness, ang kadiliman na pinag-uusapan po natin, the works of the devil. So, kaya nga ang terminology po natin is state of sin. So, hindi pwede na si Lord ay mag-tolerate sa ating pagkakamali. Blindness in a sense na spiritually blind po tayo, hindi mo ma-identify kung yung nangyayari ay kasalanan na ba o ito o hindi. Parang isang bulag, no? Wala siyang kaalam-alam sa kanyang paligid kung anong nangyayari sa paligid. And deception, hindi mo na kayang intindihin kung ikaw ba ay niluloko na or hindi. So that's spiritual darkness. You're not able to discern what is the truth and what is false na tinatawag po sa buhay na to. Only the light of Christ can overcome that state. Kung wala po ang liwanag ng Panginoon, we cannot identify that the term is spiritual darkness. And even yung pong tinatawag ko na spiritual alertness. Okay, let's begin doon po sa paalala ni Paul. Verse 1, malinaw yung introduction ni Paul. Follow God's example. That's the term. Follow God's example. Therefore, as dearly loved children, let's continue, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. So, let's understand first yung intro ni Paul. Malinaw sa kanya kasi sa mga susunod na verses, makikita natin kung ano naman yung manifestation tinatawag na spiritual darkness. Sinimulan ni Paul sa term na follow God's example. Dapat maging malinaw muna sa atin ano ang dapat kong titingnan, ano ang dapat kong susundan. At malinaw sa term ni Paul, God's example, at dito niya muli ni-refresh sa idea ng believer who is the best example in our lives that we should follow. Sinabi niya specifically, the love of Christ. And walk in the way of love. Malawak po ang meaning ng love. Lahat ng ginagawa po natin sa mundo na to, dapat aware tayo na yun ay galing sa pagmamahal. So the point is, look at the love of Jesus. Based po sa explanation dito ni Apostle Paul. The word offering ay sacrifice na ginawa ng Panginoon ay para sa atin for us to be saved. Malinaw po yun sa salvation na ating pong tinanggap. And the Lord of course gave His life for us. Malinaw dito because He loves us. Now, sa paalala ni Paul, kung tayo mayroong susundan, tingnan niyo yung ginawa ni Kristo. Truth and principle na nais ng Panginoon na makita natin dito. So, if we walk in the way of love, kagaya ng ginawa ng Panginoon, so dito po makikita natin, may mga time na dapat clear sa atin, sa buhay po natin, kung may ginagawa tayo sa buhay natin para sa Diyos, dapat tandaan natin, it is because we offer everything to God. We offer our lives. We offer our time to the Lord.
We offer our finances. Kaya minsan mayroon tayong mga gastos para sa Panginoon. And we sacrifice. Dapat po malinaw yon, we do it because we love God. At kung tayo man ay gagamitin ng Panginoon, we sacrifice sometimes yung oras natin para sa kaibigan natin, for the sake of the Lord. It is because we love God and we love others. So ang point dito ng Panginoon, dapat malinaw po sa atin, anything na gagawin natin para sa Panginoon, lagi nating tingnan ano yung example ni Kristo sa buhay natin. Kasi sa mga susunod na verses, marami pong pwedeng mangyari na pinaunawa ni Paul na kung hindi tayo aware sa verse 1 and verse 2, pwede tayo kasing mag-practice ng mga bagay na hindi dapat. Okay? So, kaya ang sabi niya sa verse 3, but among you there must not be even, ginamit niya rito yung a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. So ang kausap niya rito, mga mananampalataya, pero yung binabanggit niya sa mga ginagawa ng tao sa mundo na to, which is pertaining to a spiritual darkness. Yung pong point ni Apostle Paul dyan, ito yung mga ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya sabi niya, but among you, there must not be, even hint nga ang term niya kahit man lang kaunting palatandaan o parang isipin nyo man lang dapat ma-overcome nyo yung ganong klase ng kaisipan because these are improper. So, in-address niya sa mga nagtitiwala sa Panginoon, hindi ito nararapat na ma-entertain sa buhay ng isang nagtitiwala sa Panginoon. Because those are parts of spiritual darkness na tinatawag po natin. Now, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, sabi ni Paul, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater. Yung pong term na greedy person, yung po pala ay isang klase ng idolatry sa harapan ng Diyos. Has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Now, let me clarify. So, even doon sa pananalita po natin, obscenity na sinasabi ni Paul, foolish talk, and coarse joking, dapat po pala mayroon tayong tinatawag na awareness because those are part of the evil practices. Again, is spiritual darkness. Malinaw kay Paul kung paano ni Lord pinaunawa sa kanya na hindi dapat ito na i-entertain. Mga terminology, mga salita, tayo as believers of the Lord, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na mag-ingat sa ating pananalita. Minsan masakit magsalita, di ba? Na to the point na sisira yung buhay ng tao dahil sa pananalita ng isang tao. Even nga, yung joke na, di ba, minsan ang terminology natin is below the belt na yung biro mo, kapatid, or ate, or kuya. So, hindi mo na dapat gawing biro yan. So, ang point kasi, if we are unaware sa ganung bagay, the enemy can destroy the relationship. Whether we are friends, or whether we have loved ones, or spouse, or whatever, the relationship of father and son or mother and daughter. So, pag hindi po tayo aware, ito po isang gawain ng kaaway para sirain ang relasyon. Ito yung part na kung saan gusto ng kaaway na hindi mapansin ng isang nananampalataya sa Diyos na ito'y kanyang strategy. Kasi pagka na-penetrate na niya ang isang kumbaga tao, halimbawa, unknowingly, akala nung tao okay lang, but again, ang nagmamanifest po dito is the work of the devil. So dito nangyayari, pansinin niyo po yung terminology ni Paul, no, sabi niya, immoral or impure, kunin ko na yung last part, no inheritance in the kingdom of God and of Christ, those who practice this kind of
spiritual darkness practices. Yung point ni Apostle Paul, pag binasa po natin yan, kasi di ba sa ating mga aralan, malinaw when we say kingdom of God or kingdom of Christ, it is about God's rule. So ginamitan niya ito ng term na inheritance in the kingdom of Christ. But because Apostle Paul was talking here pertaining to the lifestyle, the character, kung ano man yung nagmamanifest sa tao rito. So yung point niya rito na no immoral or impure or greedy person has any inheritance in the kingdom, gusto ni Paul na linawin, hindi kailanman magmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos o ang paghahari ng Diyos sa isang tao na ang kanilang intensyon or practices is this: obscenity, false talk, and coarse joking. Hindi pwedeng i-compromise ni God na para bang siya ang nagro-rule sa buhay ng isang tao, tapos ang lifestyle ay ganito. The Lord will not tolerate that. It is very clear, no inheritance in the kingdom of God and of Christ and of God. Ibig sabihin, hindi paghaharian or hindi kailanman ma-manifest ang kaharian ng Panginoong Hesus o yung kanyang paghahari. The rule of God in the life of a person if these practices is present. Kapag ka ito po'y nagmamanifest, hindi pwedeng i-tolerate ng Panginoon. Hindi pwedeng sabihin sa atin ng Diyos na okay lang yan, anak. So, at the end of the day, anak pa rin kita. Hindi mawawala yung pagiging, kumbaga po, ay anak natin ng Diyos. Pero the Lord will not tolerate this kind of practices. Gusto ko pong maging malinaw. Kaya ganun na lang yung paalala ni Apostle Paul pagdating po sa tinatawag na practices or the difference between spiritual alertness and spiritual darkness na tinatawag. So pag tinuloy natin, sabi niya, let no one deceive you with empty words. For because of such things, God's wrath comes to those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. So clarify niya, ginamit niya, huwag kayong paluloko, huwag kayong padadaya. Malinaw po sa salita ng Panginoon, ang sabi niya rito, God's wrath comes on those who are disobedient. So malinaw na ito yung balance ng ating pong pananaw sa tinatawag na the love of God and the wrath of God. Okay? Ang love ng Panginoon, mananatili po yan sa atin. Yung wrath na sinasabi po rito, yung puot ng Diyos na sinasabi niya rito, specific naman ang ginamit ni Paul, the word disobedient, ay pertaining sa mga taong ayaw po talagang magtiwala sa Diyos. Kaya yung term na the wrath of God, sabi po ron, on those who are disobedient. So of course, ang believers, dito ina-identify ni Apostle Paul na ang mananampalataya ay hindi nakabilang doon sa term niya ritong disobedient. Kasi doon sa sumunod niyang statement, therefore do not be partner with them. So na-identify ni Apostle Paul, yung tinutukoy niya ritong disobedient person ay mga taong ayaw magtiwala sa Diyos at ang kanilang practice ay yung tinatawag po na sinabi ni Paul from verse 3 to verse 4 about spiritual darkness practices. Sabi ni Paul, do not be partners with them. So kumbaga po, ina-identify ni Paul na hindi na tayo kasama sa kanilang pamumuhay. The word partners here is the same as the term na ginamit po ni Apostle Paul sa Corinthians nung ina-address niya to sa mga believers na ang term niya, do not be equally yoked with non-believer. That's the practices. Ibig sabihin, the idea ng yoke, di ba, yung cow, nung araw yung ating pong pag-aaral, kung naalala nyo, mayroong dalawang cow na, kumbaga, ay nagtatrabaho sa bukid. Yung kanilang yoke, dalawa rin yun, at kumbaga, magkasama sila na kumikilos. The same direction. Kaya ang term doon is, do not be equally yoked. Hindi dapat nakikiisa. That's the term partnership. Okay?
Hindi sinasabi ni Paul na do not be friend with them. Wala po naman sa Bible na pinagbabawalan tayo na huwag makipagkaibigan sa mga hindi nananampalataya. Dapat po kaibiganin pa talaga natin. We need to be friend. Bakit po? Sino ang magiging ilaw nila? Kung tayo ay iiwas sa mga kaibigan o sa mga kakilala natin, kamag-anak natin na hindi nananampalataya, hindi natin sila dapat iwasan. Ang ating guard, huwag tayong gumawa nung mali na kanilang ginagawa. Diba? Pero dapat kaibiganin pa rin natin sila. Dahil yun yung idea ni Lord na kapag ka nakikita yung ilaw sa atin, ang Diyos ay kikilos para ma-realize nila kung ano yung mali doon sa mga practices. That's the point dito ni Apostle Paul. Kaya pag tinignan po natin yung ating key verse, for you were once, ito maganda na ma-identify natin. The term, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. So, gusto ni Paul na ipaunawa sa atin, dati, tayo ay naroon sa ganong klase ng mga practices. Tayo ay namumuhay. Ang ating ginagawa ay kagaya nung in-itemize niya, subalit hindi tayo ngayon ganon. That's the point dito ni Apostle Paul. So para bang ayaw ni Apostle Paul, sa pagpapaunawa niya na binigyan na tayo ni Lord ng liwanag, tapos babalik pa tayo doon sa kadiliman na hindi talaga nagbibigay ng direction. So it is a matter of what we desire sa buhay po natin. Di ba, alam mo yung parang isang prison na binigyan ka na ng parole, binigyan ka na ng, kumbaga, kalayaan, and then, nung nakalaya ka na, parang mas gusto mo yata sa loob eh. So, bumalik ka uli. Kasi parang hindi mo na-appreciate yung buhay sa labas. Parang mas na-appreciate mo na yung buhay doon sa loob ng kulungan kasi marami ng kaibigan doon, may tagapagluto na, kakain na lang, di ba? May tagalinis ng bed. Lahat masaya, masarap ang buhay sa kulungan. Pero hindi niya na-realize na yung kalayaan niya, di ba, na mayroon na siyang freedom to do doon sa labas, to experience talaga yung goodness. Ayaw niya yung ganong style. Ayaw niyang maranasan yung ganon. So may mga pangyayari sa buhay natin na sana hindi tayo kagaya ng ganong klaseng mag-isip ng isang preso na pinalaya na, ayaw ko kung sino yung preso na maghahangad na bumalik muli. No, I don't know kung mayroong ganon. Pero kung i-illustrate ko, parang ganon ang sitwasyon. Masakit mang isipin, pero ganito pinapaunawa ng Panginoon, huwag nyo nang hangarin na balikan kung ano yung dati nyong buhay. Kasi mahihirapan talaga. Can you imagine kung wala kang freedom na gawin ng isang bagay? So yun yung pinapaunawa rito ng Panginoon. Kaya nasabi ko po, spiritual alertness protects us from every form of darkness. So sa buhay na to ay mahalaga na magkaroon tayo ng idea po, ano yung spiritual alertness na yan na sinasabi ko at yung spiritual darkness na ating pong pinag-uusapan. So pag tinuloy natin yung 9 to 11, sabi niya, for the fruit of the light, galing sa verse 8, no? We're the children of the Lord. So for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. So pagka naroon yung liwanag, ang ating hinahanap ay ano yung mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Sabi niya, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. So, pinapaunawa sa atin ng Panginoon na yung liwanag na tinanggap natin sa Panginoon, ang hahanapin po niyan ay ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Opposite sa binanggit ni Paul from verse 3 to verse 5, na ang hinahanap ng taong balot ng kadiliman ay yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kasi nga wala pa yung tinatawag na the light, the spiritual alertness. Ang naroon ay spiritual darkness. Yung term na deception. Di ba? Yung term na sin. Masakit man tanggapin, but this is the reality.
Dapat makita po natin as believers, dati yun yung lifestyle natin. Dati ganun tayo mag-isip. Dati wala tayong pakialam kung sino masaktan. Kasi hindi natin kino-consider, unang-una, wala tayong relasyon sa Panginoong Jesus. Pero ngayon po iba na. Yun yung point ni Apostle Paul. If you believe in Jesus, ang liwanag ng Panginoon ay nasa sa iyo. So dapat yan ay nakikita. Di ba may parable ang Panginoon? Sino ba naman yung kumuha or mayroong tinatawag na lamp? Okay? Tapos ang gagawin niya rin sa lamp, ilalagay niya sa ilalim ng kanyang kama or whatever. Sabi ni Lord, hindi ganon. Di ba? Ang lamp ay designed to put on top of the table or kung saan man yun sabitan. That's the design. So, ganon ni Lord pinapakita. Yes, sa mundo na to, mayroon tayong mga weaknesses. Mayroon tayong stage of growth. Okay? So, may mga time sa buhay natin, believers tayo ng Panginoon, pero may mga time yung temptation, yung tukso, laging nayan, at minsan, nagagawa nating patulan yung temptation. Nagagawa nating patulan yung mga tukso. So, ang mahalaga po dito na nakikita ko is, mayroon kang awareness sa nangyayari sa iyo. Na alam mo na, nagkamali ako. Alam mo na na-reach mo yung boundary na hindi mo dapat magawa. And then, you need to go back. You need to ask forgiveness sa Panginoon and ask strength. Kasi na-identify mo na ngayon kung ano yung term na light sa buhay mo at kung ano yung term na spiritual darkness. Ang mahirap yung hindi mo alam. Yun ang mahirap. So, anong status na ganon? So, tutuloy ko. Sabi ni Paul, it is a shame even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. So, very clear naman yung terminology dito ni Paul. Pag may liwanag, may expose. That's the idea. So, kagaya ngayon, patayin natin itong ilaw dito, imagine nyo lang, kung walang liwanag, hindi tayo kakakilan-kilalan. Pag tayo nagkaroon ng game ng Jerusalem, trip to Jerusalem, maghanap tayo ng upuan, kanya-kanya. So, hindi mo na alam, kung hindi mo na kilala yung katabi mo, huwag ka lang magsasalita at magpapakilala. Kasi hindi na-expose. Hindi mo nakikita. That's the idea na gustong ipaunawa ni Paul. So, pag tiningnan po natin sa buhay natin, yung sumunod na verse, ito yung sinabi niya. This is why it is said, wake up, sleeper. Rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Ano ang point dito ni Apostle Paul? So pag inire-relate natin yan sa buhay natin, kinakausap niya na rito, di ba, mga mananampalataya, may tendency na isang mananampalataya ay kagaya ng isang tulog. Kaya ginigising. Ano ba ang tulog? Wala kang makita sa paligid mo, wala kang ma-identify, hindi mo alam kung ano nangyayari. Kasi nga, tulog eh. And then sinundan niya, rise from the dead. Medyo malalim yung point niya rito kasi, of course, hindi ito literal na kamatayan. So, para magkaroon po tayo ng idea, sa Bible, mayroong klase ng 3 kamatayan, 3 kinds of death na binanggit. Unang-una is the physical death. Aware tayo dito, lahat. Mamamatay yung physical natin. Second death is the spiritual. The term is spiritual death. Ano po ito? Yung separation. Okay, yung ating pag-aaral sa the fall of man. Ang term is spiritual death. Ibig sabihin, tayo'y nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. That is spiritual death. Another term ng spiritual death is the first kind of death that we experience. Yung panahon ni Adam and Eve. Yun yung first death na tinatawag. Bakit may first death? Kasi po mayroong second death na tinatawag. The second death na tinatawag, the term as second death, pero ito na yung pangatlo na klase ng term, na klase ng kamatayan. Which is about eternal or second death na binanggit po sa Revelation.
eternal punishment. Second death ang term kasi ito yung death na wala na pong chance na ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. That's the last chance. Ang ating pong buhay sa mundo na to, nung ang Panginoong Isus ay namatay, kagaya po ng ating ginawa ngayon, we remember the goodness of the Lord. Binigyan tayo lahat ng Lord ng chance para buhayin niya spiritually. Pagka namatay ang tao physically, without Christ, the soul will receive the final judgment directly. Hebrews 9:27, it is appointed for a man to die once. And after that, judgment in a sense, hindi pa ito yung the final judgment o kumbaga po yung time na harap tayo sa Lord. Judgment in a sense na wala na pong kailanmang tinatawag na lakaran or kahit na anong panalangin ang gawin natin sa tao pong namatay, sorry to say, wala na po talagang chance. Because the judgment is already there. That's the truth about this. Ngayon, ang point dito ni Apostle Paul, bakit niya ginamit yung term na wake up sleepers? Kasi nga, dapat makita natin, mga mananampalataya, yung reality na mayroon pong devil or evil spirit na siyang kumikilos para yung kadiliman, di ba, ay, kumbaga, manatili ang tao sa ganung practice. Kagaya ng ating lagayan before. Deceiving tactics yun ang kaaway. Kaya ginigising, according dito sa terminology ni Paul, ginigising niya yung mga mananampalataya, gising kayo. Wake up, sleepers. Be alert. Dapat alam nyo kung ano nangyayari. No, diba? Tayo pag nagising tayo, ginising tayo, so alam mo na kung ano nasa paligid mo. Yun yung point dito. And the word rise from the dead, yung na-experience natin, na tayo po dati patay sa ating pong relasyon sa Panginoon, binuhay tayo ng Lord. So para bang the idea na, anong nangyayari sa iyo? Binuhay ka na ng Panginoon, bangon. That's the idea. Kasi yung idea na, ayoko pa, gusto ko pang matulog. Diba? Ayoko pa, gusto ko pang manatili sa kalagayan na to. Sabi ni Lord, no. Tinubos na kita sa kasalanan. You are redeemed already. So hindi ka na pwedeng manatili sa ganyang pamumuhay because of light that you have. Ang totoong nagtiwala sa Panginoong Hesus, di ba yung previous verse na ating binasa, ang kanyang hangad ay ma-please ang Panginoon. Kaya dito natin makikita sa ating sarili mismo, kung ating desire is to please God, meaning you have that light. That's the reality. Ngayon, kung nakikita mo sa sarili mo na, bakit ganito ang buhay ko, Lord? Iba ang aking hinahanap. Iba ang direction ng buhay ko. Now, you should evaluate your life. Where is Jesus sa buhay mo? Kasi hindi ito yung para bang bahala na. Wala pong tsamba-tsamba sa buhay na to. We need to decide. We need to be firm. Sino ba talaga si Jesus sa buhay ko? Siya ba talaga yung Lord? Then, evaluate your life. Anong idea mo about spiritual alertness? Anong idea mo about spiritual darkness? Kaya maganda na si Apostle Paul, clarify niya to eh. Yung liwanag na to. Kaya dinugtong niya ron, sabi niya, dapat daw nabubuhay tayo ng mayroong karunungan at kaalaman. Di ba? Be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. So isang bagay po na magpapaalala sa atin kung ano ang kahalagahan ng liwanag na mayroon tayo mula sa Panginoon. At kung i-connect po natin yan sa ginawa ni Kristo, Christ's victory of darkness lights our path to faithfulness. Ito'y nagpapaalala lang sa atin. Kagaya ng sinabi ko kanina, wala po tayong source ng sarili nating liwanag. Si Lord ang tunay na liwanag. And the Lord overcome
the darkness already. Ang kadiliman sa mundo na to, malinaw na malinaw po sa salita ng Diyos, walang magagawa sa Panginoong Jesus. Ibig lang sabihin, kung gusto natin magkaroon ng tunay na liwanag sa buhay natin, lumapit tayo sa Panginoon. Kasi nagtagumpay na siya eh. Lord, ang gulo ng buhay ko. Minsan na nakakalungkot, sa isang Kristiyano nagsasabi, hindi niya ma-identify anong buhay mayroon siya. Yung tanong niya sa buhay na, Lord, ba't ganito ang buhay ko? Parang, hindi ko maintindihan. So, yung ating paghahanap na yon, yung ating tanong na yon, mahalaga yon. Kasi pag nakita ng Diyos sa tanong na yon, na talagang ikaw ay nagpapakumbaba na matuto, ipapaunawa sa iyo ng Diyos kung anong buhay meron ka. Because He is the light eh. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, ito yung reality sa buhay mo. Ito yung mga decision mo. O, tingnan mo ha, 10 years ago, anong decision mo? After 5 years, nagbago ba yung decision mo? So ngayon, ano na ang decision mo? So kaya yung buhay mo na yan, kasi sa mga decision mo, ipapaunawa yun ni Lord sa atin eh. Pero kung hindi tayo magtatanong ng maayos sa Panginoon, kasi pwede kasi na ang tao, instead na magtanong sa Lord, sisisihin niya ang Diyos eh. Lord, sa dami ng ginawa ko nung bata pa ako, ang bait-bait ko, pero ngayong buhay ko ngayon, hindi maayos. So wag na lang maging mabait. Di ba? Parang the logic is not right. Di ba? Bakit yung mga kaibigan ko hindi naman mababait? Ang ganda ng buhay nila. E di, gayahin ko na lang sila. Hindi na po wise yung naging desisyon. So ang point dito, di ba, yung term ni Paul na sinasabi na deception, probably, ang kaaway nandadaya sa atin. At ang masakit, pag hindi natin makita yung liwanag na nagmumula sa Panginoong Hesus, masakit yon. Pero I believe by faith, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. But ano yung part natin na hinahanap ng Diyos sa buhay natin? So we need to come to Him. We need to seek Him. Kasi napagtagumpayan na ng Panginoon eh. Binigyan niya tayo ng liwanag para yung liwanag na yon ang maging ilaw natin patungkol po sa pamumuhay na may katapatan. Kaya sabi niya sa verse 67, making the most of every opportunity because the days are evil, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. So dito nilinaw na ni Apostle Paul. Can you imagine yung term niya, making the most every opportunity. That's alertness. Every opportunity. So ilang opportunity yung binigay sa atin ng Diyos na makilala siya ng lubos, lumago tayo sa pananampalataya, pero hindi natin napansin dahil iba yung focus natin. We are not aware. We are not alert. Ang term niya ron, because the days are evil. So malinaw eh. So, sa araw-araw na ginagawa natin, ang evil po, hindi tumitigil para tayo ay dayain. Naalala ko anong kami po ay youth. Terminology namin noon sa evangelism. Sabi sa amin ng mga leader natin, dapat double time tayo sa evangelism. Sabi namin, bakit? Kasi ang kaaway, triple time. Diba? Can you imagine that? Yung idea na triple time siya. Gusto niya mandaya. So, ang gagawin natin, mag-evangelize tayo. Kung nagta-triple time siya at double time natin ginagawa natin. The idea kasi is real eh. Na ang kaaway, araw-araw gusto niyang dayain ang tao at ang malungkot, pati mananampalataya. Pag hindi po maingat, pwedeng madaya ng kaaway. Kaya nga ang term ni Paul, therefore do not be foolish. Sinong kausap niya dyan? The believers. Paul was talking to the believer. Sabi niya, but understand what is the Lord's will is. So, paano natin maintindihan? So, what we need to do is to ask the light that comes from Jesus. Lord, enlighten me. Help me to realize who am I before you. Kasi minsan yun na mahirap. Hindi natin hinihingi sa Panginoon na kilalanin natin yung sarili natin. As if, para bang kilalang-kilala mo na yung sarili mo. Pero spiritually,
baka hindi mo pa kilala ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Yes, kilala mo yung sarili mo, alam mo yung ginagawa mo, ano yung mga bagay na tinututukan mo, pero baka hindi mo nakikita yung tunay na ilaw mula sa Panginoon. Ang point ko lang po rito, we need to come to the Lord, acknowledge that He is the source of our light or enlightenment. He is the source of our knowledge and understanding para maintindihan po natin kung ano yung kalooban niya sa buhay natin. Kaya sa verse 18, sabi niya, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So malinaw, the word filled with the Spirit dito is the term be controlled by the Holy Spirit. Ibig sabihin, hayaan mo ng Espiritu ng Diyos kumikilos sa iyo. So, if we will connect the role of the Holy Spirit in our lives to the term spiritual alertness, who gives us wisdom? The Holy Spirit. Kaya sabi ni Paul, be filled. Ibig sabihin, hayaan mo ng Espiritu ang mangusap sa iyo. So, every time we face, lalo na sa mga decision making or gagawin natin, Lord, dapat ko bang gawin ito? You need to ask God. You need to ask the Holy Spirit. Kasi minsan, unaware sa atin yun eh. Hindi tayo aware na nagawa na natin, akala natin okay lang. Pero, hindi pala okay. Di ba? Pag pinag-pray natin sa Panginoon. So, we should ask the Holy Spirit sa lahat po ng ating pong ginagawa. So, kung titingnan po natin, yung tanong ko nga kanina, how can your life reflect the light of Christ in a world that celebrates spiritual darkness? Sa mundo na to, pansinin po natin mga kapatid, kung titingnan lang natin the system of this world, marami pong spiritual darkness na makikita tayo. The system, the practices, kagaya ng itemize ni Apostle Paul sa ating napag-aralan, those are spiritual darkness. And we need to identify. So how's our light from the Lord? Paano ito nagre-reflect? Ano ang nangyayari sa buhay po natin kapag tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na spiritual darkness sa buhay po natin? So kinakailangan na ma-identify natin, ito ba ay gawain ng kaawa? O kaninong gawain to? So mahalaga po na makita natin yon sa ating pong buhay. Bakit? So, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa lang, no? As believers of the Lord, anong idea natin sa Halloween? Kasi kahapon nag-celebrate ng Halloween eh. So, di ba? Mahalaga to dahil anong pananaw natin as believers of Jesus sa idea ng Halloween? So, I think you need to read sa history. Bigyan ko lang kayo ng portion. Pero alam ko mas marami kayong matututunan, marami kayong malalaman. Pero dalhin ko na sa general point of view ng Halloween. So unang-una, by background, Halloween, ang background po niyan is practice ng pagan. So yung, kumbaga po ay panahon ng mga tinatawag po na kinikilalang Samhain nung araw. Mga, the term Celtics or Celtic, di ba? Group nung araw. Ano ang practice nila? They believe kasi na yung mga espiritu ng namatay, bumababa ng 31 ng, kumbaga po ay October. So magmi-meet ng mga tao na nabubuhay pa. Kaya mayroon pong celebration ng All Souls Day and All Saints Day. That's the idea. Pag imimix po natin. And then dahil sa belief na yon, okay, yung idea na bababa yung mga namatay, okay, at ito yung mix ng mga Samhain na sa kanila, festival naman yon. Diba? So sila yung nagse-celebrate as part ng kanilang, kumbaga po ay feast, o festival nga eh. Kaya sila nagsusuot ng mga costume. At meron din silang bonfire, yung mga light. At meron pong mga, kumbaga po ay study, na dahil sa ganung practice, the idea nung pagbaba ng kaluluwa, that's the idea po sinamantala ito ng mga witchcraft. So nagmix ngayon yung idea. Kaya yung mga naging costume, nagkaroon ng mga skeleton, so mga itsura ng mga demonic itsura na ngayon,
So ngayon, at kung tayo aware, part ng awareness lang po natin, even po sa study, no? Even sa Bible, unang-una, the Lord hates yung pong definition na tinatawag. Yung pong mga pangkukulam-kulam. Alam niyo ba yon? Ngayon, itong mga mangkukulam, ginagrab nila yung opportunities sa ganong panahon. It's time for them to celebrate. Kasi nga, ang mga tao unaware na nagse-celebrate sila about the soul. So, ang ginagawa ngayon ng mga witchcraft, sinasabayan nila. So, pupunta sila ron at magse-celebrate sila sa kanila, nagiging feast sa kanila yon. Basahin niyo po ang background niyan and you will notice kung ano ngayon, sa panahon natin ngayon, ang practice ng mga Halloween. Pero unaware ang karamihan. Nga parang, okay lang kasi celebration lang naman yan eh. But let me warn you mga kapatid, yung ginawa ni Kristo sa atin ay para alisin tayo doon sa work ng devil na siyang ginawa ng kaaway sa mundo na to na dayain ang tao. Inalis na tayo ng Panginoon sa ganong klase ng, kumbaga po ay idea. And the Lord give us light. So yung liwanag na ni Kristo. So ang point lang natin as believers of God, so paano natin ngayon maipapakita yung liwanag sa mga kaibigan natin, halimbawa, na hindi nila lubos na naintindihan yung biblical point of view natin. Pagdating sa mga practice, na kabilang yung na spiritual darkness. Na yung practice ng mga budu-budu, alam niyo yung budu? Mga mangkukulam, na sumasabay sa ganong gawain, pwede mo bang sabayan? Pwede ka bang makipag-celebrate sa kanila? My advice is, do not celebrate with them. But we can be friend with them. So gusto kong linawin. Kung yung mga kaibigan natin nagpa-practice ng ganon, probably because sa kanila hindi pa clear yon. But personally sa akin, nung pinag-aaralan ko, sabi ko, sa akin, hindi ko na dapat i-practice to. Kasi sino ba yung ino-honor nito mga tao na to na nagpa-practice? Lalo na po yung may alam ha. So, mayroong, kumbaga po, ito, napakinggan ko, and I believe this is true, isang satanic dati, so, na kumbaga po ay, inamin niya sa sarili niya, na practice niya talaga, is practice ng mga evil. At sinasamantala talaga nila, kapag yung time na yung dumating na 31 to November, doon talaga sila nag-gather, chanting everything. Kung ang mga Kristiyano nagwo-worship sa God, sila naman nagwo-worship kay Satan. So can you imagine that? Kaya sabi niya, be careful not to celebrate with them. So that's the point na gusto ko makita natin dito, na ang dami mga strategy ng kaaway. Kung hindi tayo aware, baka mayroon tayong practice na hindi dapat practice. My point is this, pwede po tayo makipagkaibigan sa kahit kanino. Kahit nga po, kumbaga ang lifestyle niya talagang iba eh. Kasi nga the point is, we are the light of the world. Kung may mga kaibigan tayo na ganun yung practice, wala pong problema, natili tayo nilang kaibigan. Pero ang point lang natin, yung point ni Paul na binasa natin kanina, do not be partners with them. Ibig sabihin, do not compromise with their practice. Kung sila nagpa-practice, respect them. Kasi kung yun pa yung level ng kanilang understanding. But we being the light of the world, show them. Kaya ang term ni Paul, expose them. But with love. Hindi mo sila na-expose in a sense na pagagalitan mo o sasabihin mo, oy, sa demonyo hindi dapat. Masakit namang sabihan na gano'n. Ay, ikaw man ang sabihan, hindi wala ka pang kaalam-alam. Bigla kang sabihan na demonyo yung pinagagagawa mo na yan. Mali naman yon. That's wrong. Hindi naman yata appropriate na ganun yung gagawin natin as believers. Sa atin, malinaw yung biblical point of view at kung anong strategy ng kaaway. But yung approach natin sa mga kaibigan natin, of course, we practice the good example that Apostle Paul mentioned. Follow God's example. Ano yun? The love of Christ. With sacrifices. With offering. Ibig sabihin, kinakailangan na yung pagmamahal pa rin ng Panginoon ang makita po sa atin.
I think that's my point. At kahit po sa anong bagay na nakikita natin sa mundo na to, kahit ang mga kaibigan natin, iba yung lifestyle, be friend with them. But be aware lang sa mga practices. I think that's the point na gusto ko pong maging malinaw sa atin. Kaya kung may bagay, last word na gusto kong iwanan po sa inyo is this: guard what you see and what you hear. Maging maingat po tayo. And second is stand firm against subtle darkness. Okay, when I say guard what you see and hear, ito yung idea na sinabi ni Paul, awake you sleepers. Gumising kayo. Tingnan nyo kung anong nangyayari sa paligid. And this is a good application for all of us. Anong nangyayari ngayon sa paligid? Anong nangyayari sa mundo? Tingnan po natin mabuti kung ano nangyayari sa mundo. Ipag-pray mo sa Panginoon kung anong impact niyan. Kasi baka magising ka na lang isang araw, katabi mo na robot, hindi mo kilala kung sino yung robot na yan. No, dahil sa mga technology ngayon, or hindi mo alam kung ano nangyayari sa paligid mo. Always ask the Lord wisdom and understanding. And stand firm against subtle darkness. Ang ibig po sabihin yan, mapanlin lang na paraan ng kaaway. Ang kaaway po ay walang ginawa kundi dayain. Even mananampalataya na. So maging maingat po tayo, mga kapatid. Kung walang liwanag mula sa Panginoong Hesus, mahirap po na mabuhay ng mayroong katatagan. Kaya babalik ko uli sa atin po, si Kristo ang tunay na source ng liwanag po natin. If Jesus is in us, and if we will humble ourselves before Him, He will give us the true light. Yun po yung katotohanan. Anumang pandaraya ng kaaway, magagawa po nating pagtagumpayan. And I believe, because Jesus is in us, we will overcome also because Jesus overcome the darkness. Amen?